Bago pa po natin simulan ang kwento, sana'y huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Maraming salamat po. Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar ay pawang gawa-gawa lamang. Narito at nagbabalik muli ang kwento ni Roldan Part 7. Nagulat si Glenn sa kanyang nabasa at nabigla ito dahil hindi niya akalain na may problema pala ang tita at tito nito. Ilang sandali ay dumating na nga si Alex at nakita nito si Glenn sa loob ng kanilang kwarto. Tinanong nito kung ano ang nangyari. Kinuha nito ang papel na hawak ni Glenn at binasa niya ito. At doon nga ay nalaman niya na wala na ang kanyang asawa sa bahay nila. Wala nang nagawa pa si Alex at umiyak na lamang ito. Samantala, si Glenn naman ay niyakap nito ang kanyang tito. Samantala, habang nasa loob ng kwarto si Alex at Glenn, si Roldan naman ay bumangon na at lumabas na nga ito ng kwarto nila. Habang papalabas ito at papalapit sa hagdanan upang bumaba, ay may naririnig itong lalaking umiiyak. Hinanap niya ito at doon nga ay nakita niya na nanggagaling ang iyak sa kwarto nila Alex. Tiningnan niya ito at doon ay nakita niya si Glenn na dinadamayan ang kanyang tito. Pumasok ito at lumapit sa kanila at hinaplos ang likod ni Alex, bagamat hindi pa nito alam kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa at medyo tumahan na nga si Alex sa kakaiyak nito. Pinalipat nila ito sa kama upang maayos na makapagpahinga. Lumipat naman ni Alex sa kama, habang si Glenn naman ay pinakiusapan si Roldan na samahan muna ang tito niya dahil aalis muna ito. Umalis muna si Glenn dahil pupunta ito sa bayan para bumili ng pagkain at halos 1.5 oras din itong nawala. Naiwan si Roldan at Alex sa loob ng kwarto at hinihintay nilang bumalik si Glenn. Habang kumalma na ni Alex at nakaupo naman si Roldan sa gilid nito, kinausap nito si Alex kung kamusta na ba ito. Hindi sumagot si Alex bagkus ay bumangon ito at niyakap si Roldan ng mahigpit. Hinayaan lamang ito ni Roldan at ilang sandali pa ay nagsalita rin si Alex at sinabing iniwan na nga siya ng kanyang asawa dahil nakipagtanan ito sa ibang lalaki. Nagulat si Roldan sa kanyang narinig at doon ay sinabi nito ang kanyang nakita kagabi tungkol sa kanyang asawa. Niyakap din ni Roldan ng mahigpit si Alex at ilang sandali pa habang niyayakap niya ito ay nararamdaman ni Roldan na hinahalikan na ni Alex ang kanyang lieg papunta sa kanyang tainga. Medyo nakakaramdam na ng pag-iinit ni Roldan hanggang sa hinalikan na nga ni Alex si Roldan sa labi nito. Ilang sandali pa ay bumulong si Alex kay Roldan na mahal niya ito at gusto niya nga si Roldan at sinabi nito na kung pwede ba silang magsama. Hindi nakasagot si Roldan na tila ba'y naggulat sa kanyang narinig at hindi niya inaasahan ang sinasabi sa kanya
ni Alex. Hindi alam ni Roldan kung ano ang kanyang gagawin. Alam niyang napamahal na sa kanya si Glenn. Ngunit hindi alam nito kung ano ba talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil wala namang inaamin si Glenn sa kanya kahit matagal na silang magkakilala. Habang iniisip ni Roldan si Glenn at ang sinabi sa kanya ni Alex, hindi na malayan ni Roldan na patuloy lamang si Alex sa pagromansa sa katawan nito. Biglang natauhan si Roldan at sa mga oras na yon ay malayang sinusubo ni Alex ang pagkalalaki nito. Ilang sandali pa at nakakaramdam na ng kakaibang sarap ni Roldan at nadarama nito na parang malapit na nga itong lalabasan. Kaya naman ay napapalakas ang mga ungol nito na siya namang hinihintay ni Alex. Ilang sandali pa at inilabas na nga ni Roldan kay Alex ang init ng katawan nito. At si Alex naman ay hindi na sinayang ang pagkakataon pa. Malaya nga silang dalawa sa mga oras na yon na wala si Glenn. Nang matapos sila ay dali-daling sinuot ni Roldan ang kanyang damit. Habang si Alex naman ay pumunta muna sa banyo upang maglinis. Nang matapos sila ay lumabas na nga ito sa kwarto ng sabay at pumunta si Roldan sa sala. Habang si Alex naman ay dumiretso sa kusina at kumuha ito ng tubig para kay Roldan. Inabot nito ang isang basong tubig kay Roldan na sa mga oras na yon ay halatang uhaw na uhaw. Napangiti si Alex kay Roldan na tila ba'y nakalimutan nito ang kanyang problema dahil kay Roldan at sinabihan niya muli ito ng isang I love you. Sasagot sana sa kanya si Roldan, ngunit sakto namang naririnig nila ang isang sasakyan na dumarating at yun pala ay si Glenn. Dumating nga si Glenn at may daladala itong pagkain at isang case ng beer. Sinalubong naman ito ni Roldan at kanyang tinulungan. Hinanap ni Glenn ang tito niya kay Roldan at habang papasok sila ng bahay, doon ay nakita niyang hindi na malungkot ang kanyang tito. Tinanong niya kung kamusta ang nararamdaman nito at sumagot naman ang tito niya na okay lang siya. Masayang naririnig ni Glenn at nakitang medyo okay na nga ang kanyang tito. Subalit, napapaisip ito kung bakit. Kumain na nga silang tatlo sa pagkaing binili ni Glenn sa bayan. At habang kumakain ay nagpapasalamat ang kanyang tito sa kanilang dalawa. Dahil marahil iba ang nangyari sa kanya kung wala sila ngayon. Unang natapos ni Alex kumain at tumayo ito sa lamesa. Naiwan sila Glenn at Roldan na patuloy lamang sa kinakain nito. Pumunta si Alex sa likod ng bahay at daladala ang cellphone nito. Maya-maya ay naririnig na lamang nila Glenn at Roldan na may kausap ito. Tinawagan ni Alex ang asawa niya at doon nga ay nag-usap silang dalawa. Ng mga oras na yon ay kalmado lamang si Alex, ngunit halatang umiiyak ito. Medyo matagal nga ang kanilang pag-uusap at kalaunan ay natapos din ito at bumalik ni Alex sa loob ng bahay.
Habang si Glenn naman at Roldan ay natapos na rin kumain, tumayo si Roldan upang linisin ang pinagkainan nila. Habang si Glenn naman ay sinundan si Alex sa kwarto nito. Nilapitan nito at kinausap muli ang tito niya at nagkaroon nga sila ng seryosong usapan. Pinagtapat ni Alex ang totoo kay Glenn na matagal na silang may problema ng kanyang tita. Nagsimula ito nang malaman nila na hindi sila magkakaroon ng anak. Nagbago ang kanilang pagsasama at alam niya na nagtataksil sa kanya ang tita nito. Ngunit hinayaan lamang niya ito. Dahil hindi niya ito magawang iwan dahil mahal na mahal niya nga ito. At pilit nitong inaayos ang kanilang pagsasama. Subalit, hindi na nga ito naayos pa at nagsasama na lamang sila dahil sa kanilang negosyo. Ngayong wala na ang asawa ni Alex at iniwan na ito dahil sumama na nga ito sa ibang lalaki. Hindi na sinumbatan at pinigilan ni Alex ang kanyang asawa dahil alam nito na maligaya na ito sa iba. Hindi alam ni Glenn na matagal na pala silang may problema, kaya naman ay naiintindihan niya ang kanyang tito at tita. Subalit, hindi lahat ay pinagtapat ni Alex sa kanya, na pareho silang nahuhumaling sa lalaki at lalo na ang tungkol sa kanila ni Roldan. At dito'y nagtatapos muli ang kuwento ng buhay ni Roldan, Part 7. Abangan niyo po ang pagwawakas ng kuwento ni Roldan sa Part 8. Maraming salamat po.